Hello everyone. Today I will be sharing my spiritual awakening experience in Tagalog. Marahil napanood mo ang video na ito sa kadahilanang ikaw ay nasa awakening process na or baka di mo alam na nag-uumpisa na pala ito. Pwede mong pag-aralan ang ating utak at maging mahusay na doktor o psychologist pero hanggang dun lang dahil hindi ito maiintindihan ng ating utak. Hayaan mo na ang diwa ang magbigay sa'yo ng daan upang maintindihan ito. Hindi mo man maalala pero lahat ng aking sasabihin ay mga bagay na sa kaibuturan mo ay alam mo na. At kung ito ay ang iyong dadamhin, malalaman mong ito ay may katotohanan. Ang video na ito ay konting sulyap lamang ng kabuuang proseso. Pero bago ko umpisa ng lahat, ang wikang Tagalog ay isa sa aking kahinaan kahit noong nag-aaral pa ako kaya may mga salita na hindi ko masabing eksakto o tugma. At dahil may punto ang pagsasalita ko, sana ay maintindihan pa rin ninyo. Lahat ng salita, wika, imahe o ilustrasyon ay limitado sa paglalarawan ng mga bagay na may kaugnayan sa espiritualidad. Ito ay magtuturo lamang o direksyon kung papaano mo ito madarama. May 3 bahagi ang video na ito. Ang unang bahagi ay kung ano ang spiritual awakening. Ang pangalawang bahagi ay kung paano nag-umpisa ang spiritual awakening ko. At ang huling bahagi ay kung ano ang imahe na inaakala mong ikaw at papaano na itago ang totoo mong pagkatao. May 2 uri ng landas na pwede mong tahakin sa iyong buhay. Ang landas, papasok, at ang daan palabas. Lahat ng mga ninanais na gusto mong makamit, kagaya ng magandang bahay, kotse, marangyang buhay, o kahit na anong sitwasyon na magbibigay sa iyo ng panandaliang kasiyahan ay ang daan palabas. Ito ay nasa ilalim ng pangkalahatang batas ng hindi permanente. Ito ay ang estado kung saan ang pag-iiral ng mga bagay ay tumatagal lamang sa limitadong panahon. Kasama na dito ang iyong katawan at lahat ng bagay material man o hindi. Ang kagustuhan mong maramdaman ang enerhiya ng pagmamahal at kapayapaan ay ang landas papasok. Ito ay hindi nangangailangan ng mga bagay o sitwasyon. Ito ay palaging nariyan, ngunit ang lagusan nito ay nahaharangan. Kung pipiliin mo ang landas paloob, ang video na ito ang magiging unang hakbang mo into spirituality o magiging bahagi at direksyon ng iyong paglalakbay. Bukod sa ito ay magbibigay daan sa iyong tunay na pagkatao, ito rin ang magbibigay koneksyon sa natutulog mong extrasensory or psychic abilities. Napaka-importante na pansamantala mong maisantabi lahat ng iyong kaalamang pang-intelektual at espiritual na paniniwala sa buhay. Kasama na dito ang iyong relihiyon, ang mga iniisip mong tama o mali, kung ano ba dapat o hindi dapat, o kung ano pang kaugalian na tumutukoy sa pagkatao mo. Kasama na rin dito ang mga naunang espiritual na natutunan o narinig mo. Ikaw ay malaya sa iyong desisyon kung ipagpapatuloy mo ang panonood o hindi. Pag ikaw ay nagpatuloy at lahat ng naunang paalala ay iyong pinagwalang bahala, ito ay magdudulot ng kaguluhan sa iyong isipan at magiging dahilan ng mga negatibong reaksyon. Kaya ngayon pa lang, damhin mo ang iyong kalooban. Handa ka bang magbigay espasyo at pansamantalang isantabi lahat ng mga nakaakibat sa iyong buhay o pagkatao? Kung hindi mo pa kayang gawin ito ngayon, you can stop here at pwede mong ipagpatuloy ang panonood sa ibang oras o panahon. Pag kaya mo nang gawin ito. Thank you. Sa mga gustong magpatuloy, isa pang paalala, kahit ano pa man ang aking sasabihin, nasa sayo pa rin ang huling desisyon kung alin sa mga sinasabi ko ang naaayon sa iyong buhay. Kunin mo lang ang bahagi na makakatulong sa iyo ngayon at isantabi mo muna ang hindi. Nagdadalawang isip ka man pero mararamdaman mo ang paghila na may gumagabay sa iyo patungo sa direksyon ng iyong paglalakbay. Sa pagpapatuloy mo, ito ay nangangahulugan na pansamantala mong tatanggalin lahat ng mga nakaakibat sa iyong pagkatao, kasama na ang lahat ng mga paniniwala at gawi mo sa buhay. Hindi nangangahulugan na ang pagbabago ay mangyayari agad-agad, lalo na kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang. Kagaya ng pagtatanim,
ito ay may proseso. Ang buto ay kailangan munang itanim at patubuin hanggang sa ito ay maging punong kahoy. Hindi nangangahulugan na ang lahat ng pagtatanim ay magkakaroon ng bunga dahil maraming pwedeng makaapekto sa pagtubo at paglaki nito. Bagamat may ilan na ang pagbabago ay agad-agad, karamihan ay mararamdaman lang ito paunti-unti. Nakadepende ito sa kakayanan mong mag-ensayo kung saan marahan mong bibitawan ang iyong mga paniniwala at pagkatao. Ang pagpayag mo na pansamantalang maisantabi ang iyong mga paniniwala ay magbibigay espasyo at daan sa pagdaloy ng enerhiya ng pagmamahal, kung saan unti-unting uusbong ang iyong nakatagang liwanag. Buksan at lawakan ang iyong isipan, mag-reflect kung ano ba ang sinasabi ko na maihahalin tulad sa mga pangyayari sa buhay mo. Pakinggan ang aking sasabihin bilang proseso lamang. Magkaparehas man ang resulta pero bawat tao ay may iba't ibang karanasan dito. Likas sa tao na matakot, lalo na pag hindi nila alam ang kasiguraduhan ng isang bagay. Kaya maraming natatakot dahil sa maling akala, spekulasyon, o impormasyon. Ibinabahagi ko ito para magbigay liwanag sa mga lumang nakasanayan at paniniwala. Hindi po ito propaganda o kulto. Ito ay hindi para kumbinsihin o hikayatin ka, bagos ito ay gabay lamang sa pintuan na palaging nakaantay sa iyong kalooban ngunit paulit-ulit mong nakakaligtaan. Sa iyong espiritual na paglalakbay ay unti-unti mong masisilayan na ang magiging patunay sa lahat ay ang iyong sarili mismo. Ano ang spirituality at ano ang kaibahan nito sa relihiyon? In summary, ang bawat relihiyon ay naniniwala sa panlabas na makapangyarihan o Diyos, kung saan ang pinagkaugalian is nakabase sa paniniwala ng grupo kung ano sa pananaw nila ang tama o mali, kung saan naniniwala na ang kanilang pinanghahawakang kaalaman ay ang ganap o ang mismong katotohanan. Hindi man lahat pero ang pagkakatulad sa paniniwala na ang tao ay makasalanan at layunin nito ay mailigtas ang sarili para sa kanilang pagpanaw ay makapunta sila sa langit. Ang spirituality ay kung saan ang Diyos o makapangyarihan ay bahagi ng iyong kalooban, kabilang na lahat ng bagay, material man o hindi, kung saan ang pinagkaugalian ay nakabase mismo sa sariling karanasan ng individual na naaayon sa pagmamahal, kapayapaan, malalim na pag-uunawa at pagkakaisa, kung saan nararamdaman ng isang individual na konektado sila sa lahat. Ang pagiging espiritual ay nakabase sa prinsipyo ng pangkalahatan, kung saan ang pag-ibig at kapayapaan ay ang namumukod-tangi sa lahat. Dahil lumaki at natuto tayo sa siyensya, saklaw lang ng ating pag-iisip ang kaalaman ng mga bagay na nasusukat at nakikita ng ating pisikal na katawan. Ang spirituality ay lampas sa kakayahan ng siyensya. Ito ay iyong madarama lamang. Ang spiritual awakening ay ang mismong pangyayari pag ang isang individual ay nakaranas ng pagkamulat o pagkagising na karaniwang sanhi ng matinding pagdurusa o kalungkutan. Bagamat nangyayari din ito sa pamamagitan ng matinding pag-iensayo, ngunit ito ay bihira lang. Dito nag-uumpisang magtanong ang isang individual kung ano ba ang layunin nila sa buhay at mas nauunawaan nila ang kanilang sarili, mga tao at kapaligiran. Ang paglawak ng kanilang perspektibo at pananaw ay magbibigay daan sa kanilang enlightenment. Ang enlightenment ay kung saan nadarama ng isang individual ang kanilang koneksyon sa sarili at sa pangkalahatan. Ito ay nasa lahat ng tao ngunit ito ay natatakpan. Ang estado ng enlightenment ay kung saan nakakadaloy ang enerhiya ng pagmamahal at kapayapaan sa iyong buong pagkatao. Bawat tao ay may kani-kanilang bilis kung papaano sila makakaranas nito. Kasabay dito ang pagbubukas ng iyong extrasensory or sixth sense. Nakadepende pa rin ang lakas nito sa kagustuhan
ng individual kung ito ba ay kanilang hahasain. Kung hindi, ito ay magiging mahina lang. Ang pagkakaroon ng psychic abilities ay hindi nangangahulugan na mas makakalamang ka sa iba. Ang pagkakaroon nito ay hindi dahilan upang ikaw ay maging sikat or cool o rason kung saan gusto mong makontrol ang mga pangyayari o sitwasyon. Lahat ng tao ay mayroon nito, ngunit hindi lahat ay aktibo. Marami ang gustong pilitin na gamitin ito, ngunit pag hindi ito naayon sa pagkatao mo o hindi ka pahanda sa tungkulin na kaakibat dito, maaaring hindi mo makayanan ang responsibilidad. Kung gusto mo talagang mabuksan at magamit ito, tanungin mo muna ang iyong sarili. Ito ba ay sa kagustuhan mong tulungan ang kapwa? Sa mundo ng espiritualidad, hindi lang ito umiikot sa mundong ibabaw. Ibig sabihin, hindi lang buhay ng tao ang makipag-usap sa iyo. Handa ka bang gawin ito 24 oras? Kung hindi, hindi ito naaayon sa iyo. Kung gugustuhin mo talagang ito ay mabuksan o magamit, nangangailangan ito ng matinding pag-iensayo. Maliban na lang kung ito ay naging aktibo simula nung ikaw ay pinanganak. Ang unang hakbang ay ang daan paloob. Pag ikaw ay naging dalubhasa sa iyong kamalayan, dito mo na maumpisang mahasa ang iyong tatanging kakayahan. Ang spiritual awakening ay dumarating ng ilang beses sa ating buhay, ngunit ito ay nangangailangan ng ating kooperasyon. Pag ito ay iyong inayawan, malilipat ito sa ibang panahon kung saan muli mo itong harapin sa ibang sitwasyon na hango sa mas mabigat at matinding emosyon. Hindi lahat ay magkakaroon ng matagumpay na spiritual awakening sa kadahilan ng may kanya-kanya tayong ginagampanang tungkulin na iniayon mo sa partikular na karanasan sa kasalukuyang buhay mo ngayon. Galing ako sa isang napakarelihiyosong pamilya. 3 beses kaming nagsisimba sa isang linggo at isang buong araw doon ay nasa simbahan kami. Pinag-aral ako sa isang religious school from elementary to high school and Catholic school naman nung nag-college ako. Ang kinalakihan ko is all about Jesus Christ and God. Sana ay klaro yun sa lahat. Pagkatapos ko magkolehiyo, pumunta ako dito sa Maynila at nakipagsabalaran. I'll just make the story short. Tulad ng karamihan, umikot lang sa work, labas and party with friends ang buhay ko for several years. Nang bigla akong may naramdaman na hindi ko maipaliwanag. Ito ay paunti-unting nangyari sa loob ng 1 buwan. Ito ay parang sintomas ng depresyon and at the same time na may pagka-suicidal. Biglang nabuo ang mga katanungan sa isip ko kasama na dito kung bakit ba ako nabubuhay at ano ba ang layunin ko sa buhay. Ang pakiramdam ko na kahit napapaligiran ako ng maraming tao, mga kaibigan o kapamilya, o kahit nagdarasal at nagsisimba naman ako, pero parang nag-iisa pa rin ako. Parang hindi ako nagko-connect sa kahit sino. Sabi ko, hahayaan ko lang, baka lilipas lang. Hanggang sa mas tumindi ang nararamdaman ko na parang nasa roller coaster na ako. Nang bigla na lang ako maiiyak for no reason tapos matatawa at the same time. Sabi ko, this is it. Nabuwang na ako. Dahil tayo ay nasa 20th century o mas kilala sa tawag na digital age, mas mabilis ang pagkalap ng mga impormasyon. Pinagtagpi-tagpi ko ang bawat piraso hanggang sa makita ko ang kabuuang imahe. Lahat ng napagdaanan kong mga emosyon na di ko maintindihan ay biglang naglaho. Binalot ako ng matinding kapayapaan at pagmamahal. Hindi ibig sabihin na dito na nagtatapos lahat. Of course, patuloy pa rin ang aking buhay. Pero may malaking pagbabago na sa pananaw at interaksyon ko sa mga tao at sa mundo. Bawat sandali ay nadarama ko ang walang katapusang kapayapaan at matinding kasiyahan. May mga bagay man akong hinahangad o gustong makamit,
Pero hindi na ito ang sukatan ng aking kaligayahan dahil sa kalooban ko mismo ay dama ko na ang aking buong pagkatao. Ibinabahagi ko ito upang magbigay inspirasyon at gabay sa sino mang makakapanood. Ngunit ito ay nakasalalay pa rin kung papaano mo ito gagamitin sa bawat sandali ng iyong buhay. Madaling maintindihan ang mga bagay through visualization, pero kahit hindi man ito ang eksaktong imahe, ito ay gabay lamang o direksyon na magtuturo patungo sa iyong kalooban. Ang destinasyon mo ay isang hakbang lamang papasok sa iyong sarili. Ang katotohanan ay hindi man maintindihan ng iyong isipan, pero ito ay iyong madarama. Lahat ng mga inaakala mong ikaw ay hindi ang totoong ikaw. Ang iyong katawan, mukha, estado sa buhay, mga napag-aralan, mga natapos o nagawa, paniniwala o relihiyon, lahi, pagkatao, kayamanan o pag-aari, lalong-lalo na ang iyong pag-iisip ay hindi ikaw. Ang mga ito ay mga bagay lamang na bumubuo sa iyong isipan. Ang tunay na ikaw ay ang iyong kamalayan. Ito ang iyong presensya. Ito ay lampas sa kakayahan ng iyong pag-iisip na ito ay maintindihan. Halos karamihan ay magkakaroon ng negatibong reaksyon dito dahil natatakot ka na ang pagkawala ng mga bagay na naibanggit ko ay nangangahulugang mababawasan ang iyong pagkatao. Sa sandali kung saan mapapalapit ka sa iyong kamatayan, malalaman mong lahat ng ito ay hindi mahalaga dahil ang mga bagay na ito ay hindi ang bumubuo sa iyong pagkatao. Ang ating isipan ay isang instrumento kung saan kaya nitong solusyonan ang mga bagay o lumutas ng mga problema. Kagaya ng aso na mahilig lumuya ng buto, ang isipan ay mahilig maghanap ng mga bagay na pwede nitong lutasin o tingnan kung ito ba ay magiging problema, makakabuti o makakasama sa iyo. Ito ay automatic, ito ay hindi tumitigil sa pagtatrabaho kahit ikaw pa ay natutulog. Paminsan-minsan nagagamit mo ang iyong isipan pag ito ay iyong kailangan, ngunit halos sa lahat ng oras, ikaw ang ginagamit nito. Paano? Kaya mo bang pigilan ang iyong pag-iisip? Kaya mo bang mapag-isa ng walang cellphone, TV, radio, computer, libro o kung ano pang mga bagay na magbibigay sa iyo ng panandaliang kasiyahan? Kaya mo bang tumayo at pumila ng napakatagal nang hindi nagagalit o nababagot? Kaya mo bang tingnan ang ibang tao nang walang pagpupuna at panghuhusga? Ito ay sa kadahilanang ang iyong isipan ay kusang nagtatrabaho. Kusa itong mag-uudyok at gagawa ng paraan para ang iyong katawan ay rumisponde. Hindi mo man agad ito maririnig o mapapansin, pero ito ay mag-uudyok sa iyo na may gawin ka. Hindi ka mapapakali. Bigla kang maiinis o magagalit dahil ang iyong isipan ay magsasabing baka sa iyong reaksyon makokontrol o mababago nito ang sitwasyon. At dahil inaakala mong ikaw ang iyong isipan, susundin mo ito ngayon. Ito ang rason kung paano ang ebolusyon ng pag-iisip ay humantong sa pagkawasak ng sangkatauhan. Dahil ang iyong pag-iisip ay umiikot sa inaakala mong bumubuo ng iyong pagkatao, ang matinding pagkapit mo sa iyong paniniwala at kung ano pang kaugnayan na inaakala mong parte ng pagkatao mo ang magbibigay daan sa pagkakaroon ng atake at depensa para ito ay maprotektahan. Palagi mong nanaisin na ikaw ang tama at sila ang mali. Ikaw ay magiging mapanghusga at mapupuno ng galit pag ang iyong paniniwala o pagkatao ay natakpan o siniraan. Ang iyong kamalayan ay nabubuhay sa bawat sandali. Ibig sabihin nito ay ang nangyayari ngayon mismo. Hindi bukas o sa makalawa, ngayon at ngayon lang, walang oras.
Ang iyong pag-iisip ay nabubuhay sa bawat segundo na darating at nakalipas. Ito ay kaakibat ng panahon, oras. Ang iyong presensya ay ang mismong espasyo ng kalangitan. Ang iyong pag-iisip ay ang mga ulap na dumadaloy dito. Ang iyong kamalayan o presensya ay ang nagsisilbing susi sa lagusan kung saan makakadaloy ang enerhiya ng pag-ibig at kapayapaan sa iyong katawan. Ang iyong kamalayan, pag-iisip, katawan, emosyon ay konektado ngunit hindi ito iisa. Ikaw o ang iyong kamalayan, diwa o presensya ay isang enerhiya ng ginintoang liwanag na galing sa lugar ng purong pagmamahal, kung saan ang oras ay hindi umiiral. Ang enerhiya ng purong pagmamahal ay walang kabaliktaran. Kasamang dumadaloy dito ang enerhiya ng pag-uunawa at kapayapaan. Ito ay nilalaman ng iyong kalooban, ngunit ang lagusan sa pagdaloy nito ay nahaharangan ang nilalaman ng iyong pag-iisip. Nung ikaw ay nagdesisyon na maisilang sa mundo, ito ay sa kadahilanang ginusto mong palawakin ang iyong karanasan. Kasama na dito lahat ng mga tao at mga pangyari sa iyong kasalukuyang buhay. Ito ay ang iyong kontrata, ngunit hindi ito permanente. Ang pagbabago ng iyong kontrata ay nakasalalay lamang sa iyong kamalayan. Sa paglisan mo sa lugar kung saan ka nagmula, ang ginintoang liwanag mo ay nakaloob sa isang napakinipis na bola upang ito ay maprotektahan. Simula nung nasa sinapupunan hanggang sa buhay mo ngayon, ay naipasa na sa iyo ang sakit at pait na dala-dala ng mga magulang mo. Kasama na dito ang lugar kung saan ka lumaki at lahat ng mga tao na kabilang dito. Ito ay naipasa din sa kanila ng kanilang mga magulang na galing pa sa kanilang mga ninuno. Sa bawat sandali na may kailangan kang matutunan na hango sa masasakit na mga pangyayari o sitwasyon, ang bolang nakapalibot sa liwanag mo ay unti-unting kumakapal. Lahat ng bagay na kailangan mong matutunan upang mabuhay ay ang rason sa pagkapal ng protective layer. Sa bawat layer ay ang memorya o reaksyon mo sa mga pagsubok na napagdaanan mo, kung paano mo ito naresolba o kung paano mo ito maiiwasan. Bawat tao ay may iba't ibang hugis, kapal, sukat, pagkakayari at laki nito. Isa ito sa mga rason kung bakit mas mahihirapan ang ilan na madama ang kanilang natatamong koneksyon. Karamihan sa mga magulang ay hindi ito alam, maliban na lang sa mga magulang na nagkaroon na ng spiritual awakening. Sinong magulang nga ba naman ang gustong ipasa ang mga pasakit sa kanilang mga anak? Ngunit nangyayari ito nang hindi nila namamalayan. Ngayon, ang liwanag mo ay nakatago sa loob at dahil dito, aakalain mong ikaw mismo ang bolang gawa sa bato. Nagkakalapit ang mga bagay na magkakaparehas. Ang liwanag ay naakit lamang sa liwanag, pero ang matitigas na bagay, kagaya ng bato na inaakala mong ikaw, ay naakit lang din sa bato na mas malaki at mas maganda pa kaysa sa iyo. Ang bolang naging proteksyon mo at tumulong sa iyo na mabuhay ay ang pangunahing dahilan na nagpapasakit sa buhay mo ngayon. Iisipin mo na ikaw ay isang individual na nag-iisa at nakahiwalay sa lahat ng tao at bagay na nakapalibot sa iyo. Ito ang babalot sa iyo ng kalungkutan, kaya palagi nitong hahanapin ang bahagi na aakalain ko kumpleto dito. Sa bawat minuto kung iyong mapapansin ay iikot ang iyong mga iniisip sa mga inaakala mong sitwasyon na mangyayari kahit wala naman itong katiyakan, o mga pangyayaring tapos na o mangyayari pa na halos ay puro negatibo. Mga bagay na dapat mo sanang ginawa o sinabi kung saan kinukumpara mo ang iyong sarili sa iba at walang katapusang panghusga mo sa kapwa pati na sa sarili mo. Ang mga masasakit na nasabi mo o nagawa sa iyo, mga hinagpis mo at mga planong paghihiganti sa mga taong nagpasakit sa iyo, kasama na dito ang mga dating kaibigan o kasalukuyang magulang mo. Palagi mong inaasam na dumating ang panahon kung saan ang inaakala mong pagbabago ay mangyayari lamang pag nakamit mo ang mga bagay, sitwasyon, o taong iibig at pagmamahal sa iyo.
aakalain mong ito ang nawawalang bahagi na kukumpleto sa buhay mo. Dahil lahat ng mga pangyayari sa buhay ay nauulit-ulit lang sa paglipas ng panahon, ang bawat matinding pagsubok mo sa buhay ay nagdudulot ng bitak sa bawat layer kung saan ito angkop. Dahil nagkakaroon ng bitak sa bawat layer, ito ngayon ang nagbigay daan sa konting liwanag na makalabas. Ang napakaliit na liwanag na ito ngayon ay sumasalamin sa liwanag ko. Dahil ang ilaw mo at ang ilaw ko ay iisa ng pinanggalingan. Pwede mong labanan ang paglabas ng liwanag. Pwede mong takpan ang mga butas at magpatuloy na mamuhay ng miserable. Ano ba ang buhay ng miserable? Ito ay kung saan nabubuhay ka ng puno ng takot at pagkabahala, kung saan patuloy mong dinidepensahan ang iyong sarili sa kung anuman ang pwedeng sumira dito. Ito ang programa na naitala sa protective layer, at lahat ng naidagdag sa pagkapal nito na halos puro negatibo ay siyang nagmamaneho sa buong pagkatao mo, kasama na dito ang lahat na nangyayari sa iyong buhay. Ang bolang bato na inaakala mong ikaw ay kumukuha ng enerhiya sa bawat oras na darating at nakaraan, sa bawat bukas at kahapon, sa mga susunod na araw, buwan, taon o sa mga nagdaan. Hindi ito mabubuhay sa mismong sandali ng iyong atensyon. Kung mapapansin mo na palagi mong inaasam ang araw kung saan magkakaroon ka ng mas magandang buhay, makamit ang maraming bagay o inaantay mo ang taong magmamahal sa iyo ng tunay. Napansin mo ba na kahit anong makamit mo, malaki man o maliit, kasama na ang taong iibig sa iyo, ay nagbigay lang ito ng panandaliang kaligayahan o kasiyahan? Siguro sa isang araw o sa makalawa ay magiging masaya ka, pero pag ito ay humupa na, ang takot ay babalik na naman. Ito ang nagiging addictive cycle na hindi mo namamalayan, kung saan ang iyong isipan ay palaging maghahanap kung ano pa ba ang kulang, kung bakit may bahagi sa iyong kalooban na hindi mapuno-puno at hindi makonte-kontento. Sa mismong cycle na ito ay may high and low state. Ang programang ito ay nanggagaling sa layer na nakapalibot sa liwanag mo. Dahil lahat ng natututunan mo ay nanggagaling halos sa masasakit na bagay, dito iikot ang buhay mo. Hindi mo man namamalayan pero hanap-hanapin mo ang sakit at pait. Ito ay maobserbahan mo sa iyong mga karelasyon, kahit ito pa ay iyong kapamilya, kaibigan o minamahal. Ang layer ay may pamamaraan para hindi mo maramdaman ang sakit na naitala dito. Ito ay mag-uudyok sa iyo na hanapin ang mga bagay na magdudulot lamang ng kaligayahan o kasiyahan. Ito ang hindi mo namamalayan na nagiging adiksyon sa araw-araw ng iyong buhay. Ano ba ang adiksyon? Ito ang ugali o gawi na hindi mo matigil. Nagkakaroon ng adiksyon dahil sa nadaramang sakit at pait. Ito man ay pansamantalang nawawala sa kalabisan ng pag-inom ng alak, pagyoyosi, gamot bawal man o hindi, pagsusugal, pagtatalik o pamimili, kasama na ang kagustuhan mong umibig at magmahal. Kung ang pundasyon ay inumpisahan ng sakit ay magtatapos pa rin sa sakit at pait. Pag ikaw ay napag-isa, nagkakaroon ka ng pagkakataon na mapalapit sa iyong sarili at sa mga nakatago mong emosyon na halos ayaw mong maramdaman, at ang automatic na response na nakaregister sa layer ay maiwasan ito. Nagtitrigger ito ngayon para ikaw ay may gawin. Napansin mo ba na pag ikaw ay napag-isa, bigla ka nalang magugutom kahit hindi ka naman talaga gutom, or gusto mong manood ng palabas or makinig ng radyo, o pag ikaw ay may bisyo, gusto mong magyosi or uminom. Ito ay para mailayo ang atensyon mo sa mga bitak na magbibigay sana sa iyo upang makita ang iyong totoong pagkatao. Sa iyong pagsasanay ay magkakaroon ang layers ng malalaking espasyo. Unti-unti mong mararamdaman ang paglabas ng iyong liwanag. Ito ay magiging ganap pag unti-unti mo nang nabibitawan ang lahat ng nakaakibat sa inaakala mong ikaw. Pag hindi mo na kailangang makamit ang approval ng iba, kung katanggap-tanggap ka ba sa pananaw nila, or kung naaayon ka ba sa konsepto ng pag-iisip nila,
at hindi mo na kailangan patunayan ang sarili mo. Lahat ng hinahanap mo ay nasa sayo na mismo. Ikaw ay sapat at ikaw ay gawa sa purong enerhiya ng pagmamahal. Ikaw at ang lahat ay konektado. Pag ikaw ay naging dalubhasa sa iyong kamalayan o sa iyong tunay na pagkatao, mabubuksan mo ang lagusan kung saan dadaloy ang enerhiya ng pagmamahal na walang kabaliktaran. Ikaw ngayon ay mapupuno ng kapayapaan at kasiyahan na walang hanggan. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.